ano ang pag-usapan natin? Yung tungkol po sa sinasabing Cabral Files. Actually, hindi nag-iisip si Lebeste dito. Dito po siya na bembang. Dito po siya nagkaroon ng delikado ang kanyang tinatawag na political career dahil syempre nasilaw po sa pagpapagamit sa politika. Kaya nga hindi totoo yung hindi pwedeng i-apply sa kanya yung siya yung pag-asa ng bayan, taliwas sa mga paniniwala ng mga Duterte diehard supporters. Kay Carmelita, hello po kay Carmelita, shout out sa inyong lahat. So anong problema ngayon kay Lebeste? Matatandaan po natin na nag-iingay itong batang si congressman na ito dahil di umano siya ang iniwan ng mga files na kilala sa tawag na Cabral Files. Kaya lang, nung after na na-receive niya yung files, yun naman po ang balita na namatay itong si Cabral. Namatay, pinatay o nagpapakamatay? Yan ang ating tutuklasin ngayon. Mag-a-analyze tayo. Kaya bawal ang mga bobo dito ng mga DDS ha. Kailangan, when you are here in Bingador, gusto ko mataas ang level of comprehension ninyo. Ayaw ko yung putyo-putyo dahil maselan ito mga usapin na ito. Tatanong lang ako sa inyo, when, where, and how. Paano, kailan, at sa anong pamamaraan niya nakuha yung kanyang mga dokumento na sinasabing Cabral Files. Na yun naman din ang naituring ng mga DDS na hero, kabayanihan. Dahil syempre, araw-araw ka pa naman na nagpo-post sa inyong social media account. Nagbubulgar ka, nagte-testify ka, nag-expose ka, then at the end of the day, wala ka malang legal na mga moves. So, kaya sabi ko sa mga previous na live streaming, what moves of Lebeste considered as premature moves? Right? Naintindihan nyo ba mga Duterte diehard supporters kung ibig sabihin ng premature moves? So, bakit, tanungin ninyo ako, umiinit ang dugo ko sa mga ganyang ginagawa ni Lebeste? Dahil ang dami pong mga kababayan natin ang nabulagan dyan. Ang dami pong mga kababayan natin ang sumakay. Lalong-lalo na yung mga population ng mga Duterte diehard supporters na hindi po nag-iisip na ginawa silang tanga, ginawa silang bobo, ginawa silang walang alam nitong batang congressman na ito na akala niya magagamit niya itong DPWH issue, itong Cabral issue para sirain ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Lahat tayo gusto natin mapanagot, mapabayad, mapakulong ang mga involved. Pero kung ganitong klaseng premature moves ang gagawin, nakaka-discourage ito sa investigation ng ombudsman, nakaka-discourage ito sa investigation ng ICI. Kaya nga itong Lebeste na ito, umingay ito ng tudo-tudo sa social media para ilihis ang atensyon ng publiko sa maayos na takbo ng investigation ng Independent Commission for Infrastructure at ng Ombudsman para mapabayad, mapanagot at mapakulong ang sangkot sa flood control anomaly na nauna na pong ibinulgar ng walang ibang Pangulo ng Pilipinas kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naintindihan po ninyo? Now, isa-isahin natin. So comment down below. Comment down below, press 1. Isa-isahin natin para maliwanagan nyo ba? Para hindi lang si Lebeste ang paniwalaan nyo. Kasi masyado na kayong ginagago, masyado na kayong inuuto, kaya tingnan mo, tahimik ngayon si Lebeste dahil nag-backfire po ang kanyang pag-iingay. Sabi nga ng mga political analyst, mga kabinggador, itong si Lebeste dapat hindi congressman ang profession nito. Dapat ay vlogger. Diba? Kasi imagine, araw-araw magpo-post ka. Tapos ngayon sasabihin, okay, ceasefire muna, mag-stop muna ako, hindi muna ako magsasalita tungkol po sa Cabral Files. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako naniniwala na nagpakamatay si Cabral. Pinatay si Cabral. At ano ang kinalaman ni Lebeste dito? Sir, ibig sabihin, pinagdududahan mo si Lebeste na mamatay tao? No. Ano kaya ang ginawa ni Lebeste? Bakit nagpakamatay itong si Cabral
kung ibabay natin ang theory na si Cabral ay nagpapakamatay doon sa bangin ng Quezon Road. Did you get the point? Kasi dalawang anggulo eh. Balik tayo sa ano ang relasyon ni Cabral at saka ni De Veste. Bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, si De Veste ang nakahawak ng sinasabi niyang Cabral Files? Sige nga, hindi ako magsalita sa inyo kag hindi kayo mag-press 1. Mag-press 1 muna kayo at saka i-share ninyo. Kasi maganda itong topics natin na pag-usapan ngayon. Taliwas ito sa mga takbo ng mentalidad ng ibang mga Duterte de hard supporters na hindi nakakaintindi ba sa galaw ni Leandro Lebeste. Simple lang ako. Tatanungin ko kayo, ano ba ang relasyon? May malalim ba na ugnayan itong si Lebeste at saka si Undersecretary Catalina Cabral ng Department of Public Works and Highways? Bakit napagkatiwalaan niya pa itong si Lebeste na ito kaysa sa Blue Ribbon Committee, both ng House of Representatives and the Senate? Yun ang tanong ko. Sino si Leandro Lebeste? Nakakapasok pa lang niya sa Kongreso, siya na kaagad ang pagkakatiwa. At alam mo, sa totoo lang, lalabas man talaga yung mga dokumento na ito. Alam man talaga ng mga tao, ng mga investigating body ito. Alam ito ng ICI, alam din ito ng ano tawag nito, ng ombudsman. Kung sakaling kay Cabral po yan. Kasi nga, siyempre, pumunta siya sa opisina. Pero bakit? Hindi lumabas ang mga files na ito sa ibang tao at saka kay Leandro Lebeste. Tapos, yung kasagsagan ng balita tungkol po sa mga files na ito, doon naman lumabas na namatay si Cabral. So ano ang kinalaman ni Leandro Lebeste? May alam kaya siya? May nagawa kaya si Lebeste na nagka-anxiety attack, nagka-stress, tawag nito, nagka-letse-letse ang decision making, ang mental state of Cabral? Kasi kahit nga sa pamilya siguro ni Cabral nagtatanong, ano ang nangyari bago namatay si Cabral? Ito, balik tayo sa punto de vista natin, mga kamunting tinig dito po sa Bingador. Ito kasi, bakit ko tinatanong, ano ang ugnayan na malalim ni Lebeste at saka ni Cabral? Basta-basta, kasi dalawang senaryo eh. Sabi ng staff ni Cabral, pumunta itong si Lebeste sa opisina. And then, walang maayos na usapan kung di siya pilitan. Hinablot, nagkaroon pa ng sugat si Cabral. Pero, meron pong picture na kumakalat sa social media na may nakaupo, mga kabinggador, sa harapan ng computer. So ibig sabihin, hinayaan ng mga staff ni Cabral na uupo ang isang congressman doon sa opisina ng gobyerno ng undersecretary. Come on, everybody. Hindi ba kayo nagtanong? Hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagduda? So ibig sabihin, hello, may ugnayan sila bago pumunta si Lebeste. Si Cabral at saka si Lebeste, may ugnayan bago pumunta si Lebeste sa opisina. Kaya alam mo ang tanong ko, ang panawagan ko sa mga investigador, gawan ninyo ng paraan, i-retrieve ninyo ang lahat ng usapan sa cellphone ni Cabral, National Telecommunication Office, pwede siguro kayo magtulong at titingnan nyo doon ang cellphone din ni Leandro Lebeste kung ano ang communication nila ni Cabral, bakit nakakakuha po ng dokumento si Lebeste sa opisina ni Cabral.